yan. May kamukha ang host. Magkawin. Binira na naman ng Joey. Kamukha mo si Alan Kay nung Kare. Yon, magandang gabi po sa inyo dyan. Hay. Attorney ng tape, stress na. At tape in, pinapasara na raw. Ayay ka. Joey De Leon, hinisa si Paulo. Yan, buti nga sa inyo. Papasara na kayo. Matigas kasi yung ulo nyo. Ayan, video na to, hati natin kay Gandara SRU. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, isubscribe nyo na po ang channel ni Gandara SRU. Ayan, bago umpisa natin lahat, pag-subscribe naman ang ating channel at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-a-upload. Ayan guys, wala na po tayong matubig-tubig pa. Silipin na natin ito, baka masilip pa to ng iba. Pasok! Simulan na po natin ang ating pong balitaan sa hapon na ito. Yan. So, eto guys, pasok nga po si Maine Mendoza. Yan. Sampo. On X or Twitter. Sabi si Baiso. Tawa ko, Gino, dahil talagang napakarami po ng mga nakasubaybay at nakasuporta kay Maine Mendoza. And pasok po siya sa top 10 itong nakaraan. Balita po natin ay pasok din si Maine Mendoza naman sa Face of the Year 2023 and nasa top 6 nga po siya ka-OG. Tapos top 10 naman sa the most followed Filipinos on X or Twitter with 6,754,000 and 432. Nangunguna po dito si Mace Ganda with 15,175. Pangalawa si Ann Curtis with 15,087,000 and then si Angel Oxin with 12 Grabe, million. no? Sino tong isa? Si Catherine Bernardo, 10 million. Magkasunod pa yung Katniel. Si Daniel Padilla, 9 million. Sunod po si Zainab Haraki with 7 million. Bianca Gonzalez, 7 million. Then, 400. And then si Yeng Constantino, 7,200,000. And Ayan, may ads. Kasampo, umahabol pa si Maine. Ayun, palakpakan natin si Maine. Napasok pa sa top 10. Ads pa eh. Ang haba. Sorry, skip muna natin Gandara. Ong Navarro, 6,800,000. And Maine Mendoza with 6,700,000. Sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Maine Mendoza sa Twitter, i-follow nyo na po yan, Collegiate Taricans. Verified po ang account niya dyan. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa ating pong mainit na update para sa hapon na ito na kung saan pinaringgan at binanatan nga po ni Henyo Master Joey De Leon itong si Paulo Contis. Hindi po nakapagtimpi at kanya pong binanatan sa Itbulaga Original. Dahil nga po ito sa segment na Sugod Bahay mga kapatid nila Mayor Jose Manalo, kung saan ay meron nga po sila ditong palaro na Mr. Cuticles. So nakakatuwa pong episode na ito, no? And muli nga pong pinuno ng lap trip ng TVJ nila Mayor Jose ang mga tao during ng Sugod Bahay. And ito nga po yung ginawang pagpaparinig ni Henyo Master kasi yung isa po dong contestant sa Mr. Cuticles ay kamukha nga raw di umano ni Paulo Contis. Ito po, bahala na kayo sila. Ayan, Collegiate Taricans. So, maitim lang si Kuya and mas payat yung mukha niya. Pero, tama nga itong si Henyo Master. Meron nga. Magkahawid ko. Pwede malaking bagay din po kasi itong hairstyle. Kaya guys, humusga kayo dyan. Kulay pa yung kanyang buhok. Kaya siguro, naalala ni Henyo Master si Paulo Contis sa kanya. Natawa si Gandara. Para po sa mga team Marikina. Yun. May kamukhang host yan eh. May kamukhang host. Thank you. Oh, yeah, thank you. Umamin ka rin, ha?
Oy, ito pa. Eto. Wala nang laban. Minanalo na eh. So, ayan, Kaligita Ricads, di ba? Narinig nyo naman ang ginawa pong banat ni Henyo Master kay Paulo Contis. Kasi totoo naman talaga, wala nang laban, tapos na eh. Naka-registered na sa TVJ ang titulo, yung apela po nila ay kinansila na. So, ano pang laban bang tinutukoy nitong si Paulo Contis? Sa Supreme Court, marami pong marami pong mga attorneys naman na nagsasabi na nag-aaksaya lang sila ng pera dahil Yes, correct. lamang din sila. So, i-give up na lang ang titulong It Bulaga. Nasimula na po. Naunahan na po sila ng TVJ at naisahan po sila ni Attorney Buko. Magaling si Attorney Buko kung tutuusin. Kasi alam po natin ng mga attorney. Congrats, Attorney Buko. Gagawin po nilang tama yan. Pero si Attorney Buko ay hindi po naisahan ni Attorney Maggie. Yun lang. Sila Attorney Buko kahit subukan po ng Faith Inc. na baliktarin ang TVJ. Yun. At sabihin na sila ang tunay na number one, tunay na Itbulaga. TVJ pa rin ang pinaniwala. Yes. Correct. True. Ng mismo Kaligita Ricads ay tibay na ebidensya na kung saan ay ang taping hindi po nila mapapatunayan na sila ang nag-create ng titulong Itbulaga. So, mabigat ang inihayan ng TVJ na copyright infringement kaysa po dito sa trademark infringement. Kasi Kaligita Ricads ay naniniwala sila. Lalo na ni Attorney Buko na talagang ang kaso na ito ay under ng copyright infringement kahit may mga nagsasabi na talo sa laban ang TVJ dito. Pero nasimula na po. Sabi nila talo po sa IPO itong si Joey De Leon, di ba? Pero ito na. Nasampulan at sinupalpal po ni Joey De Leon ang trademark na Itbulaga sa mga bashers at mga hindi nagtitiwala sa kanila pong laban. Kaya naman congratulations, Kaligita Ricads. Yes. On the TVJ. Sir Henyo Master Joey De Leon. And of course, maraming salamat kay Attorney Buko de la Cruz. Yes. Shout out sa iyo. Nagpapa-shout out siya sa akin. I love you, palabas lang yan. I love you. Palabas lang yan ng Yeah, may ads. Skip muna natin, Gandara. Faith Inc., Bulagta at GMA Kapuso na walang tibok para pag-usapan sila at mapanood at mapanood pa. Alam mo naman na magaling magsigawa ng kwento. Pagtagpi-tagpi ng salita para mapansin at pag-usapan. Ganyan ang mga marites. Samantala, sabi naman ni Miss Risa D sa kanyang komento, shout out po sa inyo, mga legit kong subscriber po yan. Good day, Miss Gandara. Yun. Yun is ano ang makapal sa kanila? Ang sagot is well, may nagsabi nga kasi kapag daw makapal mas matibay, kaya kinakapalan palalo ng tape ink ang kanilang pagmumukha. Pero ngayon, ang napapatunayan lamang po nila ay napakatibay po ng loob nila, na kahit alam po nila na talo na sila, na hindi silang tunay na may-ari, na kahit taong bayan mismo ang saksi kung sino ang tunay na Itbulaga, ang kapal pa rin talaga nila na ipaglaban ang titulo. Tapos ikakatwiran ang mga tao na tao daw ang dahilan kung ba't sila nagpapatuloy. Samantala, sabi naman ni Maste, shout out sa iyo. Haha, goodbye. December 31 na lang kayo. Ay, iyak kayo ngayon. Wow. Buti nga. So, sana nga, totoo po yan para maganda ang news. Totoo na yan. Wala na silang magawa niyan. Ang 2022 May ultimatum na. masakit pakinggan na nagsisigaw ng Itbulaga, hindi naman po bagay sa kanila. Yes. Kakahiya. Sabi naman ni Sir Rodolfo Arcilia, magandang hapon sa iyo. Paano hanggang December 31 na lang? Kailan lang? Sabi, September, wala na. Bakit nandyan pa din? Laban-laban lang mga halos-hos. Kayo ang may gawa niya. Hala ko. Magkandalo, ginusto niya. So, ayun na nga.
Tapos kapag ano guys, napanalo pa ng TVJ yung writ of preliminary injunction, unfair competition, OG, copyright infringement, magbabayad pa ng danyas tong mga Tuloy-tuloy ang gasto. kung yan, malaki kawalan din po sa kanila ka-OG. Yes, true. Na talagang simulan po ang paglubog ng patuloy na pinaglalaban ang hindi naman daw po talaga kanila. So, sabi nila, kung Itbulaga ang nagpayaman sa mga halushos, Itbulaga rin ang magpapalubog sa kanila. Kaligit sabi kasi Ayun. tungkol sa Anong say niyo? pagpasensya na po yung backward kung ganyan talaga medyo Okay lang yan. and hindi ko kaya napigilan yun. Hayaan nyo po na kaluwag-luwag tayo. Gagawa ko ng sarili kong kwarto. Ang mga nasa labas. Ayos lang yan. Anyway, hanggang dito lang po muna ang update natin ngayong hapon na ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell. Yun guys, napasugod si Paulo sa sugod bahay. Halos magkamukha raw. Excuse me. Ayun, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Gandara SRU, nasa description lang po ang kanyang channel at ating channel. Pakisubscribe na rin at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. Ayun guys, hanggang dito na lang ulit sa ating reaction video. Ingat po kayo lagi and babus. Mabuhay po kayo.